Good day mga partner. Ito nga pala tayo ngayon sa farm. So long time no see. Ayan. Kaya pala hindi ako masyado nakakapag-vlog kasi galing kami ng Cagayan. Dun sa binisita namin yung father ko, and then pagbalik dito ay nag-construction muna tayo. Extra. So ngayon pag-uusapan natin mga ka-earner ay kung ano nga bang gagawin kapag ano dapat nyo i-consider kapag gusto nyo na mag-give up sa pag-aalaga ng kambing. So yun mga ka-earner, dahil nga maraming challenges sa pag-aalaga ng kambing, bago kayo mag-give up dapat ay unang-una dyan, alalahanin nyo yung kung kailan kayo nagsimula at kung bakit kayo nagsimula. Dahil kapag naalala nyo kung bakit kayo nagsimula, yun, malaking chance na mapag-iisipan nyo mabuti kung mag-give up na ba talaga kayo or hindi. Pala mga ka-earner, no, nagsimula ako sa pagkakambing dahil nga gustong gusto ko talaga ang pag-aalaga ng mga hayop. Lalo na itong kambing, nung bata pa lamang ako ay kapag nakikita ko silang kumakain ng damo, na-amaze ako dahil nga ang galing, yung damo, yun yung nagiging energy nila, and then libre yung pagkain, hindi na nila kailangan bumili. Dahil hindi na kailangan bumili ng pagkain para sa kanila. So yun mga ka-earner. Pero of course, hindi naman basta damo lang. Doon ko rin natutunan na kailangan din pala ay meron silang mga vitamins, yan, minerals, tapos kung anong klase ng damo, hindi lang pala basta papakainin. Pero kapag native naman, no problem din naman. As long as, yun, nakakakain sila ng tama. So yun mga ka-earner. So after nyo nga balikan kung bakit kayo nag-umpisa, and then, kailangan nyo rin naman itong, hindi lang basta mag-aalaga kayo, kailangan din ay meron din namang income. So kapag nag-stop na kayong mag-work, ay wala na kayong income sa, may income pa rin kayo sa pag-aalaga ng kambing pero matagal. So paano yung daily needs nyo? So kailangan nyo i-consider yon. So instead of giving up, dapat ay mag-isip muna kayo ng paraan. Kung i-stop nyo na ba o maghanap din kayo ng work. So, tulad kung anong nag-extra ako sa construction, ayan. Doon ko nasubukan na kailangan pa rin bantayan nito mga kambing. So kumuha ako ng magbabantay. So halos kalahati nga nung sinahod ko or more than that, napunta lang din sa dun sa pagkain at saka sa sahod nung nagbantay sa mga kambing. So medyo na doon ka na mapapaisip. Doon ako napaisip. Pero kapag malaki naman yung puhunan nyo, tulad ng iba, nagsisimula sila ng kapag marami silang pera, meron agad silang tauhan. So maraming kambing nang inaalagaan nila. Pero kapag kukunti lang kasi yung kambing, tulad nito 13 heads, pero meron tayong dalawang back. So 11 lang yung mga anak sa kanila. So kung sasabihin na natin sa isang taon, mga anak sila ng isang beses, isang anak nila para safe naman yung hindi naman tayo umasa dahil most of the time isa lang naman ang anak ng kambing, lalo itong mga to ay dumalaga. If i-calculate natin yon, yung 11 na kambing, mga anak lang din ng 11, ibebenta rin natin sa isang taon, hindi siya enough. Kaya dapat ay meron pa rin tayong ibang pagkukuhanan ng income or ng budget. And then yun, kapag nabalikan nyo na kung ano yung kung bakit kayo nag-umpisa sa pag-aalaga, and then kung not enough yung budget nyo, dapat ay gawan nyo rin ng paraan. Pero kung wala talaga at kailangan nyo ng magtrabaho sa malayo, then maybe kung wala talaga kayong mapag-usapan ay pwede na rin ibenta ang mga alaga at mag-ipon na lang for next at mag-alaga na lang next time. So yun ang mga challenges, yung challenges ng pag-alaga din ng kambing. So bago kayo mag-give up, dapat nyong i-consider kung bakit kayo nag-umpisa, and then kung ano ba yung pwede nyo pang gawin. Dahil kung magagawa nyo pa naman ng paraan, kung may mapapag-uusapan kayo na mag-aalaga, ay continue nyo na, lalo kung nasimulan nyo na. Ayan. So nakakatanggal din ng stress ng kakain nyo pang nakikita sila, yung mga alagang kambing. Ayan sila. So buntis na nga itong mga kambing natin mga ka-earner. Wala nang nag-hit, and then di na rin sila inahabol ng mga back natin, ang dalawang back.
Wala nang pakialam yung back natin. Yan mga ka-earner. And then yung location din nitong kambingan natin mga ka-earner ay medyo malayo kasi sa bahay namin. So kailangan ko pa pumunta dito everyday. Pero still, continue pa rin natin ang pag-aalaga. Dahil nga dapat ay meron tayong puso. So nandun na yung kambing natin. Meron akong tanim doon. Puntahin ko siya dito. So bumili nga pala ng grass cut mga ka-earner. Nag-grass cut ako ng damo. So hindi naman lahat ng klase ng damo ay kinakain ng kambing. May mga damo rin naman na hindi nila kinakain. Ayan. So lumaki na nga mga kambing natin mga ka-earner. Laki na nang in-improve ng katawan nila. Hindi na mamalayan ay mabilis din lumaki ang mga kambing. Ayan sila, nandoon nag-iintay yung iba. Ang una na umakyat dahil busog na. So I hope na sa paggawa ko ng mga videos ay na-motivate, marami rin ako na-motivate. Lalo na rin sa mga future goat racers na yung may gustong mag-alaga ng kambing ay pag napanood ang videos ko. Sana ay ma-motivate ko kayo and then sana ay nabigyan ko rin kayo ng enough na information para makatulong sa pag-aalaga nyo ng kambing. So yan mga ka-earner, pag nakikita ko nga sila ay nawawala yung pagod. So ang isa pa mga ka-earner, bago kayo mag-give up ay ano bang gagawin nyo after nyo, kung bakit nyo ba i-stop ang pag-aalaga ng kambing. Depende yan eh. Kung financial, kung kailangan nyo na mag-work, understandable naman yon. Dahil pwede nyo naman balikan ang pag-aalaga ng kambing. So kapag meron na kayong enough budget, ganyan. So better location. Ayan mga ka-earner. Kapag ang problem nyo naman ay namamatayan kayo, tulad ko, namatayan din naman ako wala pa naman namamatay na inahin, ang namatay lang ay yung anak. Pero okay lang yan dahil nga it's normal din naman. Yung mortality naman ay isang beses, yung isa nakunan tapos yung isa nanganak pero namatay yung anak niya, isa lang naman. Okay pa yun mga ka-earner. Pero pag sa susunod at namatayan ulit, it means there's something wrong na sa pag-aalaga natin. So kailangan nyo rin i-consider kapag namamatayan na rin kayo palagi ng kambing, lalo na kapag yung ganito nakalalaki and then namamatayan pa kayo. So maybe hindi pa enough yung knowledge nyo sa pag-aalaga ng kambing or yung housing or yung pagkain or pagpupurga, ganyan. Dapat nyo i-consider yun. So kapag ganon, pwede rin na i-stop nyo muna and then continue na lang, or mas maganda kapag while experiencing it ay nag-a-add na kayo ng knowledge and then ina-apply nyo na ito sa pag-aalaga nyo ng kambing. Huwag kayong susuko. So continue lang sa pag-aalaga. Imagine if marami kayong namatay na kambing and then nag-stop na kayo, ano mangyayari? Lalo na kayo hindi makakabawi. Marami naman ang kakilalang farmers dyan, marami rin naman, lalo na yung mga kapanood nito, I'm sure mag-agree sila na merong time na namatayan sila ng kambing at hindi pa rin sila sumuko. Kapag namatayan kayo, alamin nyo kung bakit namatay yung kambing, and then kapag namatay yung kambing, solusyonan nyo pag nalaman nyo yung dahilan kung bakit sila namatay para hindi na ito mangyari sa mga iba nyo pang alaga. So yun mga ka-earner. Ano pa ba yung dapat nyo i-consider bago kayo mag-give up? So yun, kapag binalikan nyo kung bakit kayo nag-alaga, then kung financially kaya nyo ba, yung time, ito mga ka-earner. Sabi ko dati kapag nag-alaga ako ng kambing ay mas marami na akong time. Ayan. So right now, halos lahat ng time ko ay nandito sa kambingan.
Pero depende rin naman kasi yan sa lugar. Kung itong kambingan ko ay kung nandito lang sa tabi yung bahay namin, maybe mas marami akong time sa family. Kasi nga pwede naman silang iwan, pero ito kasi kapag iniwan natin, hindi natin alam kung sino ang kukuha sa ating mga kambing. Kahit na sabihin mong meron ng hagwire dyan, di pa rin tapos nga, pero kahit na sabihin mo ng malagyan ito lahat ng hagwire, pwede naman nilang ikat yung hagwire. So yung safety rin ng ating mga alaga. Ayan, yun ang dapat i-consider. Kaya yung time nyo, make sure na meron kayong enough time. Kaya kung wala na, feel nyo na wala na kayong time, bago kayo mag-give up, ay try nyo munang gawa ng solution. Bakit nga ba kayo nawawala ng time sa family at bakit ito napupunta sa kambingan? Pero ganun talaga mga ka-earner, kapag mag-aalaga kayo ng kambing, ay dapat ay meron talaga kayong time. Kahit na yung iba na meron na nga silang kinuhang nag-aalaga ng kambing, taga-aalaga ng kambing nila ay meron pa rin silang time na nilalaan para sa mga kambing. Kasi iba talaga kapag kayo yung kapag hands-on kayo sa mga alaga ninyo. Ayan, nanunuwag naman ang ating blower. So, yun lang mga ka-earner. So, bago kayo mag-give up, yun ang mga dapat nyo i-consider. At ang papayo ko lang sa inyo mga ka-earner, tulad ko na naranasan ko rin yan at nararanasan at patuloy pang mararanasan, ay mas nangingibabaw pa rin yung passion ko sa pag-aalaga ng kambing. So, kaya patuloy pa rin sa pag-aalaga ng kambing mga ka-earner. Huwag susuko dahil nga kahit na malayo pa tayo ay malayo na rin ang ating narating. So, yun lang mga ka-earner. Keep safe always. Happy farming. And God bless.